Ako po si Tet ng Cavite. Yung ibabahagi ko po sa inyo, karanasan ng tita ko na panganay na kapatid ni Mama. 3 silang magkakapatid. Sumunod si Mama sa kanya at bunso si Tito Jay. Akala namin wala na siyang balak na mag-asawa kasi nasa 50 na ang edad niya. Tsaka naging man-hater daw mula nang ma-broken hearted noong high school, sabi ni Mama. Kaya naman nagulat na lang kami ng isang araw, nagsabi siya na may boyfriend daw siya at magpapakasal na sila sa West. Tumutol si Lola kasi may edad na daw si tita, tapos malaki ang kabataan ng lalaki sa kanya. Baka daw lokohin lang siya. Labag man sa loob, wala na ding nagawa si Lola. Basta sinasabi daw niya na hindi gagawa ng matino yung lalaki. Naikasal sila sa West at tumira sila sa bahay ni Tita Merly na nandoon lang din sa compound namin. Mabait naman siya at naging maayos ang unang taon ng pagsasama nila. Pero kahit anong bait ang ipakita niya, hindi niya makuha-kuha ang tiwala ng lola ko. Makalipas ang kulang 2 taon ng pagsasama nila, naalaman namin ang dahilan kung bakit hindi mapanatag ang lola at nananatiling mabigat ang loob niya kay Tito Nick. Si Tita Merly mismo, kasama kami ni Mama, ang siyang nakatuklas ng pangloloko sa kanya ni Tito Nick. Yun palang ipinakilalang kapatid sa kanya ay hindi totoong kapatid, kundi ka-live-in niya at matagal na silang nagsasama. At yung 2 anak nun ay anak mismo nila ni Tito Nick. Kaya lang daw pala pinakasalan si tita ay para maging legal niyang gatasan. At alam yun ng babae. Magkasabot sila sa panloloko kay tita. Kahit ganoon kasi si tita, marami siyang pera. Dahil maganda ang trabaho niya sa gobyerno. At meron din siyang negosyo sa palengke na si Tito Nick na nga ang namamahala. Akala yata nila ay hindi malalaman ni tita. Como kapatid ang pakilala niya. Malaya siyang nakakapagbigay ng pera at grocery doon na hindi naghihinala ang tita ko. Sa sobrang galit ni tita, na nasundutan pa ng pagsisisi at pangiinsulto ni Lola na hindi raw kasi nakinig sa kanya at hindi pa nadala si tita, ay pinalayas niya si Tito Nick at isinumpa na hindi pa tatahimikin ang konsensya niya hanggang sa kabilang buhay. Ilang buwan makalipas yon, nabalitaan naming nagkasakit siya ng matindi at naospital. Ang kapal ng mukha ng babae na lumapit kay tita at humingi pa ng tulong. Siyempre pang tatanggihan ng tita ko yon. Hanggang sa huling sandali, nakikiusap si Tito Nick na puntahan siya ni tita. Kahit makahingi lang daw siya ng tawad, pero nanatiling matigas si tita. Hanggang sa namatay na nga si Tito Nick. Hindi ko alam kung anong naisip ni tita at bigla niyang kinlaim yung bangkay ni tito. Walang nagawa yung kinakasama. Kasi karapatan naman yun ni tita. Kasi siya nga yung legal na asawa. Habang nakaburol si Tito Nick sa bahay nila, may mga nangyaring kakatwa na hindi namin maipaliwanag. Nung unang gabi, nagpatay sindi yung mga ilaw sa palibot ng kabaong niya. Umamoy ng malakas yung mga bulaklak. Wala pa namang bulaklak ng mga oras na yon. Yung mga kandila, kusang nagsisindi. Sabi ni Mama, mga normal na paramdam lang daw yon. Huwag na lang daw pansinin. Pero ang hindi siguro normal yung pagtunghay ni tita sa kabaong niya nung pangatlong gabi na. Tapos biglang gumalaw yung kamay at dumilat si Tito Nick. Halos nahimatay nun si tita sa takot. Sigaw siya ng sigaw. Pagsilip namin, nagulat kami kasi biglang nakadilat na nga si Tito. Kaya kahit kami ay natakot din. Ipinatawag namin yung taga-punerarya at ipinaayos namin yun. Sabi nila, minsan daw ay may mga ganun talagang pangyayari at talagang normal na daw yun. Pero kasi, paulit-ulit na dumidilat ang mata niya. Hindi na lumapit si tita sa kabaong. Minadali niya na ring mailibing si Tito. Utos ni Lola para daw matahimik na. Pero, hindi na natahimik si Tito Nick kahit noong mailibing na siya. Hindi siya tumigil sa panliligalig kay tita. May mga gabing bigla na lang sumisigaw si tita dahil nagigising daw siyang nasa tabi niya na si Tito. Nung una, hindi rin kami makapaniwala. Baka daw imahinasyon lang ni tita. Nagigilty lang siya kasi hindi niya pinatawad.
Pero minsan kasi ay nakita din ni Lola at Tito Jay na nakatayo si Tito Nick sa may bintana. Humingi ng tulong si tita sa psychic at nalaman niya na kaya hindi matahimik si Tito Nick ay dahil isinumpa niyang hindi yun matatahimik hanggang sa kabilang buhay. Dahil hindi niya nga napatawad. Nadamay siya sa sarili niyang sumpa. Pareho tuloy silang hindi matahimik. Pagbati po sa bumubuo ng channel na to at sa mga taga-subaybay. Glenn ang pangalan ko. Tubong Sambales, pero matagal na akong naninirahan dito sa Makati. May kwento akong gustong ibahagi sa inyo. Tungkol ito sa nangyari sa kapatid kong babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Andrea. Bale, kapatid ko siya sa ina. German ang tatay niya, kaya iba ang kutis niya. Maputi at makinis. Kahit na dito siya ipinanganak at lumaki. Palibasa ay maganda. Kaya bata pa lang ay popular na talaga siya sa lugar namin at maging sa school nila. Kaya naman yung mother ko ay proud na proud talaga sa kanya. Kaya lang, kung anong iginanda ng bunso namin ay siya namang ikinapangit ng ugali niya. Napakamaldita at mataray talaga ng kapatid kong yun. Masyadong bully at mapanglait. Mahal ko ang kapatid ko. Pero hindi ako konsentidor na kuya. Hindi kagaya ni mama na masyado niyang inispoiled. Kahit mali na ang anak niya, pilit pa niyang ipaglalaban. Kaya madalas silang may kaaway sa lugar namin eh. Mabuti na lang, tinitignan ako ng mga kapitbahay. Kaya napagpapasensyahan pa silang mag-ina. Napagtapos ko naman siya ng college. Kaya lang hindi pa man nakakapagtrabaho, nag-asawa na agad. Okay naman sa mama ko kasi magandang lalaki at may kaya daw yung pamilya. Napahiling na lang ako. Dahil doon, lalong naging mapagmataas si Andrea. Yabang na yabang siya na gwapo at mayaman ang napangasawa niya. Masyadong matapobre at mapanglait. Nakalimutan na agad kung saan siya nanggaling. Ang mapupuri ko lang sa kanya ay hindi niya kinakalimutan si mama. Kung paano siyang inispoiled ng mama namin noon, ganoon din niya ini-spoiled sa mga material na bagay. Ilang buwan matapos ang kasal nila, nagbuntis si Andrea. Alagang-alaga siya ng mga in-laws niya. Inispoiled din siya kasi unang apo daw yung ipinagbubuntis niya. Sa tuwing pupunta sa bahay, may alalay pa. Isang araw nag-aayos ako ng motor noon. May kausap akong isang matandang babae. Nangihingi ng tulong. Nasunugan daw sila. Nangihingi ng mga lumang damit at pagkain. Pinaghintay ko siya sa labas. Dahil may mga lumang damit nga ako na pwede kong ipamigay. Maya-maya, may narinig akong nagtutungayaw sa labas. Si Andrea pala, dumating. Pinagsisigawan niya yung matandang babaeng humihingi ng tulong. Bigla akong napalabas nun. Pulang-pula ang mukha ni Andrea sa galit. Dinuduro at minumura niya yung matanda. Bigla daw kasi siyang hinawakan nito sa braso. Mukha daw aswang yung matanda at may balak daw aswangin yung baby niya. Mangiyak-ngiyak yung matanda na napahiya dahil may mga kapitbahay na nakatingin. Humihingi lang naman daw siya ng tulong at napahawak lang siya sa braso ni Andrea dahil natuwa siya at kamukha ng kapatid ko ang anak niya. Lalong nagalit si Andrea. Paano daw magkakaroon ng anak na kamukha niya yung matanda? Ang pangit nito. Nagulat ako sa sinabi ng kapatid ko at napagtaasan ko siya ng boses. Sumusobra na ako siya. Agad akong humingi ng pasensya sa matanda. Madilim na ang mukha nito at nakatiimbagang. Nakakuyom ang kamao niya at akala ko sasaktan niya si Andrea. Kasi nilapitan niya ito at tinapik sa balikat. Sinabihan niya si Andrea na masyado raw itong mapanghamak sa kapwa. Dahil daw sa ugali niyang ito ay isinusumpa niyang babalik kay Andrea ang lahat ng pangaalipusta niya. Lilitaw daw sa mukha ng anak niya ang kapangitan ng ugali niya. Naalerto ko sa sinabi ng matanda. Huwag naman ka akong ganun. Ako nakako ang humihingi ng tawad sa kanya sa nagawa ng kapatid ko. Sagot ng matanda, hindi daw ako ang dapat na humingi ng tawad para sa kapatid ko. Kasumpa-sumpa raw ang ugali ng kapatid ko. Kaya dapat lang sa kanya yun.
Sabay talikod nito at hindi na tinanggap ang ibinibigay kong tulong. Nanlamig ako at kinilabutan. Huwag naman ka ako sanang tumalab ang sumpa ng matandang yon sa kapatid ko. Si Andrea pa ang galit ng pagsabihan ko. Nakinampihan pa ng nanay ko. Hindi na nawala sa isip ko yung matanda at yung binitawan niyang salita. Kaya sinubukan ko siyang hanapin. Pero hindi ko na ulit siya nakita. Dumating ang araw ng panganganak ni Andrea at ganun na lang ang panglulumo ko. Hindi ko kayang i-describe yung mukha ng pamangkin ko kasi naaawa ko. Pero hindi normal ang itsura niya. Nag-hysterical si Andrea. Hindi niya matanggap ang itsura ng anak niya. Hindi rin matanggap ng asawa niya. Kaya naman iniwan siya nito. Sa amin napunta ang pangangalaga ng kawawang bata na walang kamuwang-muwang. Pero siya ang nagbayad sa kasamaan ng ugali ng kanyang ina. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Cora po ang pangalan ko. Hindi nakakatakot ang kwento ko. Tungkol kasi ito sa bahay na isinumpa, kung saan ako namamasukan bilang isang kasambahay. Hindi naman kalakihan ng bahay na to na mayroong 2 palapag. Pero marami ang nagkaka-interes na angkinin at agawin sa nag-iisang may-ari na si Lenny. Isang dalaga. Nasa 30 na ang edad at may kaunting diferensya sa pag-iisip. Anak siya ng mag-asawang matanda na amo ko na sabay na namatay sa isang aksidente. Mabait yung mag-asawa at napakalaki ng utang na loob ko sa kanila. Kaya kahit wala na sila, hindi ko iniiwan ang bahay nila at pati na ang anak nilang si Lenny. Ako lang ang pinagkakatiwalaan nila at ng abogadong kaibigan ng mag-asawa. Si Atty. Mel, siya na rin ang nagpapasahod sa akin at nagbibigay ng mga pangangailangan ni Lenny mula sa negosyong naiwan ng magulang niya. At nangako naman ako na kahit anong mangyari ay hindi ko pababayaan ang anak nila. Lalo na at may kamag-anak ang mag-asawa na nag-iinteres sa bahay. Unang dumating noon ang kapatid na babae ni Sir Noel na si Frida. Kasama ang pamilya niya. Ilang buwan mula nang mamatay ang mag-asawa. Dahil bata pa si Lenny, ay napapayag nila itong tumira sila doon. Ang sabi sa kanila makikituloy lang muna ng ilang araw. Pero inabot na ng ilang linggo. Paunti-unti, nadadagdagan ng gamit nila doon. Hanggang sa umaasta na sila na parang sila ang may-ari ng bahay. Pinapakialaman na nila ang mga gamit doon at nagdadala na sila ng mga bisita. Gusto kong magsumbong kay attorney pero nauuto nga nila si Lenny. Kaya pinapakiusapan ako ni Lenny na wag itong sasabihin. Eksaktong 5 linggo ng pagtira nila doon nang maaksidente sa motor ang anak na lalaki ni Frida. Halos maputol ang paa. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, yung babae naman ang nagkasakit at naospital. Hindi pa yun nakakalabas ng ospital, nabaril naman yung asawa niya. Nawindang si Frida sa sunod-sunod na kamalasang nangyari sa kanila sa bahay na yon. Nang makalabas sa ospital ang anak niya, ay kusa nang umalis sa bahay ang mag-anak. Sunod namang dumating doon ang bunsong kapatid na lalaki ni Ma'am Sylvia, si Roger. Kasama ang girlfriend niya na buntis. Doon na daw muna sila titira. Sinabi ko na kailangan muna nilang magsabi kay attorney. Pero wala daw siyang pakialam doon dahil kapatid niya ang may-ari ng bahay. Nagkataon naman noon na out of town si attorney. Kaya hindi ko masabi sa kanya. Hindi siya gusto ni Lenny dahil natatakot ito sa kanya. May pagkasiga kasi si Roger. Ayaw din naman doon ng girlfriend niya. Natatakot dahil nung unang gabi pa lang daw nila ay may nakita na daw siyang matandang lalaki sa hagdan. Ayaw maniwala ni Roger at ayaw ding umalis. Pangatlong araw nila doon, bigla na lang nahulog sa hagdan ng girlfriend niya at nakunan. Dahil doon, iniwalayan siya ng babae kaya napilitan siyang umalis din. Akala ko ay matatahimik na ang bahay. Pero isang araw, bigla namang sumulpot ang ampon ng mag-asawang Noel at Sylvia, si Rica.
May karapatan daw siyang tumira sa bahay na yon dahil legal siyang ampon ng mag-asawa. Pero sa pagkakaalam ko, matagal na siyang itinakwil dahil pinagtangkaan niya ng masama ang pamilya. Ni hindi nga siya sumipot sa burol at libing. Tapos bigla niya nga angkinin ng bahay. Kasama niya doon ang asawa niya na pareho niyang drug user. Lalo nang nasa laula ang bahay. Akala mo sila ang nagpapasahod sa akin kung umasta. At minamaltrato pa si Lenny. Pero gaya ng dalawang naunang gustong umangkin sa bahay, ilang araw pa lang sila doon, nagsunod-sunod na agad ang masasamang pangyayari sa kanila. Napatay sa engkwentro ang asawa niya, kasabay ng pagkahulog din niya sa hagdan. Naging baldado siya, pero hindi siya ligtas sa kasong isinampa sa kanya dahil sa droga. Kaya nakulong si Rika. Maging ako ay napapaisip din kung bakit lahat ng gustong umangkin sa bahay parang sinasalot sa pagtira doon. Nagkakataon lang ba yon? O sadyang isinumpa na lahat ng aangkin sa bahay na yon ay mamalasin talaga? Nakumpirma ko yon kay Atty. Mel nang masabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari doon habang wala siya. Ayon sa kanya, nagbitaw nga daw ng sumpa ang mag-asawa na lahat ng nagkait ng tulong sa kanila noong wala din silang matirhan ay mamalasin sa oras na pag-interesa ng bahay nila. Wala daw pwedeng ibang makinabang at magmay-ari nun, kundi ang anak nilang si Lenny. B-Boy po ang pangalan ko. Naniniwala ba kayo na nagkakatotoo ang sumpa ng isang tao na may malaking galit sa'yo? Share ko lang po sa inyo yung kwento tungkol sa kaibigan ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Arnie. Pareho kaming lesbian at magkasama sa trabaho. Pareho din kaming may ka-live-in, pero sila, mahigit 8 years nang nagsasama. Akala ko nga forever na sila kasi okay naman sila. Wala akong nakikitang problema kahit malaki ang agwat ng edad ng partner ni Arnie sa kanya. Alagang-alaga siya nun. Yung kinikita ni Arnie halos sa kanya lang. Siya pa ang binibigyan ng pera at sunod lahat ng luho niya. Mahal na mahal kasi siya nun, kaya sobrang inispoiled siya nito. Mahal din naman siya ni Arnie. Palagi nga siyang ibinibida sa amin. Sabi niya, si Beth daw ang nagpabago sa kanya at hinding-hindi niya raw ipagpapalit dahil wala na siyang makikitang kagaya nito. Pero bigla na lang siyang nagbago nang makilala niya si Lynn. Bagong pasok sa amin. Hindi naman kagandahan, pero malakas ang appeal. Una pa lang, alam kong may kursunada na kay Arnie. At hindi nga ako nagkamali. Isang araw, inimbita niya kami sa kwartong inuupahan niya. Nag-inuman kami. Hindi ko alam kung paano. Ang bilis lang ng pangyayari. Kinabukasan, sila na. Ang ipinagtataka ko, parang sobrang nabaliw agad sa kanya si Arnie. Sa isang iglap, parang nakalimutan niya si Beth. Hindi ako pabor sa ginawa ni Arnie, kahit patropa ko siya. Pinagsabihan ko din naman siya, pero ayaw niyang makinig. Mga ilang linggo din bago nalaman yun ni Beth. Pero imbis magalit, nagmakaawa siya kay Arnie. Willing daw siyang patawarin yung kaibigan ko. Iwan lang niya si Lynn. Pero kahit anong pagmamakaawa ni Beth, sarado na ang isip ni Arnie. Duda ko nga nun, nagayuma ang kaibigan ko. Kasi edad lang talaga ang lamang ni Lynn kay Beth. Maliban doon wala na. Nang piliin niya si Lynn, doon na nasagad si Beth. Tao lang naman siya at normal lang na makaramdam ng galit sa ginawa sa kanya. Ipinadala niya lahat ng gamit ni Arnie at umuwi ng probinsya. Tuluyan ang nagsama si Arnie at Lynn. Doon ko nakita ang laki ng kaibahan ni Lynn at Beth. Natuyot si Arnie. Naging madungis at laging walang pera. Tapos, nagsunod-sunod din ang kamalasan niya. Kasama siya sa na-layoff nang humina ang pabrikang pinapasukan namin. Wala siyang mapasukang trabaho. Nagkanda utang-utang siya nun. Binalak niyang ibenta yung motor niya na hindi binawi sa kanya ni Beth. Pero bago niya maibenta, naaksidente pa siya. Kamuntikan pa siyang mabakalan. Pero yung motor, hindi niya napakikinabangan.
Wala na nga siyang kapera-pera nun. Ilang linggo din bago siya nakalabas ng ospital. Pero bihira lang siyang puntahan doon ni Lynn. Halos siya lang mag-isa ang nag-iintindi sa sarili niya. Nang makalabas siya sa ospital, hindi na normal yung lakad niya. Paika-ika na. Palagi na silang nag-aaway ni Lynn nun. Kasi wala na siyang silbi. Noon niya naisip yung sunod-sunod na kamalasang nangyari sa kanya. Isinumpa daw ata siya ni Beth. Pero sabi ko, baka nagkataon lang. Hindi naman siguro magagawa ni Beth yun sa kanya. Dahil mahal na mahal siya nun. Akala ni Arnie ay tapos na ang kamalasan niya. Pero hindi pa pala. Nasunog yung inuupahang kwarto ni Lynn. At siya ang sinisi nito kahit wala naman daw siyang ginagawa. Sabi pa ni Lynn, sumpa raw si Arnie sa buhay niya. Napaiyak si Arnie. Baliktad daw. Siya nga raw yung parang isinumpa dahil sa pagpatol niya kay Lynn at pag-iwan kay Beth. Dahil doon, lalong natanim sa isip ni Arnie na isinumpa nga siya ni Beth. Kaya daw nagkandaletse-letse ang buhay niya. Si Beth lang naman daw kasi ang may matinding galit sa kanya para isumpa siya. Isang araw, naaabutan niyang may lalaki sa bagong inuupahan nila ni Lynn. Nagtatalo yung lalaki at si Lynn. At sa pagkakadinig niya, ay ex-boyfriend ito ni Lynn na pinipilit siyang makipagbalikan sa kanya. Dahil kung hindi, ay madadamay daw si Lynn sa sumpa niya kay Arnie. Hindi lang daw yun ang kamalasang aabutin ni Arnie. Kung patuloy siyang pipiliin ni Lynn kesa sa kanya. Nagulat si Arnie. Kasi totoo palang may sumusumpa sa kanya. Kaya ganoon ang nangyayari sa buhay niya. Ang buong akala niya ay si Beth yun. Pero hindi pala siya. Kundi yung lalaking obsessed kay Lynn. Natauhan si Arnie. Kusa na siyang lumayo kay Lynn. Niloko na nga daw niya si Beth. Napagbintangan pa. Magsisiman siya. Huli na. Hindi niya alam kung nasaan na si Beth. Pakitago niyo na lang ako sa pangalang Bless. Gusto ko lang din pong i-share sa inyo ang karanasan ko. Nakakahiyaman po. Pero aminado kong may sakit akong klepto. Hindi ko alam kung kailan eksakto. Basta alam ko bata pa lang ako noon nang magsimula akong kumuha ng mga bagay na hindi ko pag-aari at walang permiso. Hindi naman palagi. At hindi lahat na lang nang makita ko. Basta lang nagka-interes ako sa isang bagay, kukunin ko yun ng libre. Kahit pwede ko namang bilhin o ipagpaalam. Aware naman ako sa ginagawa ko. At alam kong mali yun. Pero madalas kasi, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Kakaibang kasiyahan ang nararamdaman ko kapag pinagmamasdan ko yung koleksyon ko ng mga bagay na kinuha ko ng walang paalam. Mga kung ano-anong mga bagay lang naman yon. Na kung tutuusin nga wala namang halaga yung iba. Pero alam ko din na kaya malaki o maliit na bagay, basta kinuha mo ng walang paalam, masama. Dahil pag nanakaw pa rin yun. Hindi naman masasabing naghihikahos kami sa buhay. Dahil gaya nga po ng sabi ko, hindi pera ang kinukuha ko, kundi kung ano-ano lang na nakapukaw ng interes ko. Kagaya na lang nung namasyal kami ng mga kaibigan ko. Isang lugar yon sa Antipolo na hindi ko na lang babanggitin. Meron doong parang maliit na museum. Tapos may mga kung ano-anong display na noong sinaunang panahon pa. Gaya ng mga picture ng mga lumang tao, mga kagamitan sa bahay at mga figurin. Nung una patingin-tingin lang ako at pahipo-hipo. Hanggang sa may isang nakatawag ng pansin ko sa hilera ng mga figurin. Isa yung maliit na indigenous sculpture na gawa sa kahoy. Parang sinaunang tao o katutubo na nakaupong patalongko. Nakakurteng tao lang, pero walang malinaw na muka. Wala din naman akong nakitang espesyal o kakaiba. Pero hindi ko siya maalisan ng tingin. Nakalayo na yung mga kasama ko. Pero pabalik-balik pa rin ako sa pwesto na yon. Nang masiguro kong ako na lang ang tao doon, ay umiral na naman ang pagiging malikot ng kamay ko. At pasimple kong kinuha yung figurin. Tapos ay agad kong isinilid sa bag. Pagka-uwi ko, inilagay ko agad siya sa loob ng estanteng kabinet, kasama ng iba ko pang mga koleksyon.
Masaya ako dahil nadagdagan na naman sila. Nung gabing yun, maaga akong nahiga dahil sa pagod. Napahimbing ako at sa tansya ko matagal-tagal na din akong nakatulog. Tapos bigla na lang akong napadilat. Wala akong natatandaan na minadinig ako o naramdaman kaya ako nagising. Basta bigla na lang akong napadilat. Madilim sa kwarto dahil nagpapatay ako ng ilaw. Pero inilibot ko ang tingin ko at napada ako sa tabi ng bintana kung saan may isang bangkong kahoy. Kahit madilim, naaninag ko na parang may nakaupo doon. Kaya bigla akong napabalikwas ng bangon. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko pero hindi nawala yung imahe ng taong nakaupo ron. Para siyang nakatungtong sa bangko at nakaupo ng patalongko. Bigla akong naalala yung figurin. Ganun na ganun din yung itsura, pero malaki. Bigla akong napatalon sa kama sabay bukas ng ilaw. Wala namang nakaupo sa bangko, pero kitang-kita ko yung lumaking figurin. Lumapit ako sa estante. Nakita kong nandoon pa rin yung figurin. At dahil sa takot, hindi na ako nakatulog. Mula noon ay gabi-gabi ko nang nakikita yung imahe ng lumaking figurin sa iba't ibang parte ng kwarto ko. Bigla na lang akong nagigising at nakikita ko siya. Minsan sa bangko, sa sahig, at maging sa kama, sa tabi ko. Parang ayoko nang pumasok sa kwarto. Lahat na ginagawa ko para hindi makatulog. Ayokong magising sa kalagitnaan ng gabi para lang makita yung lumaking figurin. Sinubukan ko na nga ring itapon. Pero nagimbal ako nung makita kong nasa stante ko na ulit yun. Para siyang may sumpa na balik lang ng balik. Nangangalumata na ako at hindi na rin nakakakain. Dahil parang lutang ang isip ko. Kahit saan ako tumingin, kahit pumikit ako, nakikita ko yung figurin. Yung ate ko lang ang kasama ko sa bahay. Pero kahit anong pilit niya, hindi ako nagsasalita sa kung anong nangyayari sa akin. Minsan kasi napasukan niya akong nagsisisigaw sa takot. Tinawagan niya ang magulang naming nasa probinsya na agad namang lumabas. Ipinaalbularyo nila ako sa malayong kamag-anak namin. At ang sabi niya, nasa possession ko daw ang isang isinumpang bagay na hindi ko dapat pinag-interesan. Ibalik ko lang daw yun sa kung saan siyang nararapat. Sinunod ko naman at sa awa ng Diyos, natahimik na rin ako. Noon palang nalaman ng parents ko ang tungkol sa pagiging klepto ko. At sa ngayon, ipinapagamot na nila ako. Naniniwala ba kayo na ang sobrang galit mo sa isang tao ay maaaring makapagdulot ng kapahamakan sa kanya sa isang salita mo lang? Lalo na kapag sinabi mo yon sa paraang pasumpa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Veron ng Batangas. Hindi nakakatakot pero medyo mabigat ang kwentong isishare ko sa inyo. Nangyari po ito way back 2010. Isa akong OFW. Breadwinner sa pamilya. 3 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Maagang nag-asawa ang panganay namin. Ako ang nasa posisyon para makatulong sa pamilya. Kaya napaaral at napagtapos ko ng college yung kapatid kong sumunod sa akin. Hindi ko naman hiniling na magbalik sa akin ng utang na loob ang kapatid ko. Pero hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, ay magagawa niya akong traidorin. Itago na lang natin siya sa pangalang Vicky. May long time boyfriend ako bago pa ako umalis pa abroad. Si Rico. High school pa lang nang maging kami. Nakapag-aral siya hanggang college. Habang ako, nagtrabaho na para makatulong sa pamilya at mapag-aral si Vicky. Sa kasamaang palad, sa akin na iniasa ng parents ko ang buhay namin. Kahit pareho pa naman silang malakas nun. Sinuwerte akong makapag-abroad. Kahit na bata-bata pa ako nun. Naging maganda ang kapalaran ko sa ibang bansa. Kaya hindi na naging issue sa akin. Kahit ako na ang bumuhay sa buo kong pamilya. Napagtapos ko na si Vicky. At nakapundar na ako ng bahay para sa magulang ko. Kaya pinaghahandaan ko naman yung future namin ni Rico. Na nangakong hihintayin ako.
Maayos ang relasyon namin kahit LDR kami. Wala akong nakitang pagbabago sa kanya. Sweet pa rin siya at walang palya sa pag-uusap namin. Ni wala talaga akong nahalata. Nang bumalik ako sa Pilipinas, sinalubong ako ni Rico sa airport. Nagsama pa kami sa bakasyon at may nangyari sa amin. Nang makauwi ako sa bahay namin, para akong sinabugan ng bomba nang matuklasan ko ang totoo. Ganun na lang ang pagkabigla at galit ko nang malaman kong matagal na palang nagsasama si Rico at ang kapatid ko sa bahay na pundar ko at magkakaanak na sila. Ang masakit pa dun, kinunsinti pa ng magulang ko at ni walang nagparating sa akin. Pakiramdam ko nun ay sinaksak ako sa likod ng lahat ng taong pinagpala ko. Sa tindi ng galit na nararamdaman ko, isinumpa ko silang lahat. Isinumpa kong pagdudusahan nila ang ginawa nilang pagtatraidor sa akin. Bumukod ako ng bahay. Pinutol ko ang lahat ng kaugnayan ko sa kanila. Dahil wala nang suporta, nabalitaan kong nahirapan sila. Hindi rin sila kayang buhayan lahat ni Rico na nakaasa lang din sa akin noon. Nagkasakit daw ang nanay ko. Pero tiniis ko dahil malalim ang sama ng loob ko sa kanya. Mulat mula pa, ipinaramdam niya sa akin na si Vicky ang paborito niya. Yung tatay ko kung kailan tumanda, saka lang sa wakas ay napilitang gumawa ng paraan para may makain sila. Yung paborito nilang anak, ayun, maselan at hirap na hirap sa pagbubuntis. Sa lahat ng nangyayaring yun sa kanila, naging matigas ako. Masyado kong nilamon ng matinding galit. Lalo pa nang malaman ko na nagbunga yung nangyari sa amin ni Rico. Buntis din ako. Pero hindi ko naisip na ipalaglag ang anak ko. Sa halip, isinumpa kong isang anak lang ni Rico ang mabubuhay. At anak ko yun. Ilang buwan na ang nakakalipas. Pero hindi pa rin humuhupa ang galit sa dibdib ko. Malaki na rin ang tiyan ko nun. Isang araw, hindi ko akalaing magkikita kami ni Rico. Nagulat siya nang makitang buntis ako. Ni wala akong nakitang pagsisisi sa kanya. Sa halip ay ininsulto pa ako na may kapalit naman daw pala agad siya. Hindi ko siya pinatulan. Pero sa galit ko, naibulong ko na sana ay mamatay na siya. Ilang araw makalipas ang pagkikita namin ni Rico, nakita ko na lang sa balita na namatay siya sa isang aksidente. Yun ang isinumpa kong mangyari sa kanya. Pero nabigla din ako. Kasalukuyan siyang nakaburol nang mabalitaan kong nanganak na si Vicky. Pilit kasi akong kinokontak noon ng panganay kong kapatid at nakikiusap na puntahan ko siya. Dahil sa paniwala ng nanay ko na kaya nahihirapang manganak si Vicky ay dahil sa binitawan kong sumpa. Pero binaliwala ko yun. Ang sunod na nabalitaan ko ay namatay ang sanggol niya. Aaminin kong kinilabutan din talaga ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Sa ngayon ay malaki na ang anak ko. Naaalala ko yung binitawan kong sumpa noon na isang anak lang ni Rico ang mabubuhay. Nagkataon lang ba ang lahat ng yun? O sadyang nagkatotoo ang sumpa ko? Magandang araw sa mga listeners natin. Ang pangalan ko po ay Ivan. Delivery rider ako. May asawa at 2 anak. Yung panganay ko high school na. Siya yung kasakasama ko kapag nakikinig dito sa channel ninyo. Pareho kaming mahilig sa horror. Siya rin ang nag-udyok sa akin na magpasa ng story dito. Marami na akong experience na masasabi kong magugustuhan ng audience dito. Pero ang pinili kong ipasa itong unang kababalaghan na naranasan ko. Teenager ako nito. Kapag may okasyon sa kabilang bayan, lagi akong pumupunta. Madalas naaaya ng kaibigan, ka-textmate, o kaya nung kasama namin sa church. Choir din ako noon. Lagi kaming naiimbitahan sa maraming okasyon. Kaso wala akong service pa uwi. Madalas naglalakad lang ako. Sanay na rin naman ako. Mas okay ngayon minsan kasi pagdating ko sa bahay, tanggal na yung kalasingan ko. At pagod na pagod ako. Kaya diretso tulog na ako. Delikado raw yung ginagawa ko, sabi ni Lolo.
Maraming masasamang bagay na pwedeng mangyari sa akin habang pauwi. Hindi lang daw gawa ng tao. Alam ko ang tinutukoy ni Lolo. Sa lugar namin, maraming kwentong aswang at mga manananggal. Ang sabi, nakatira daw ang mga ito sa bundok, kumakain ng mga ligaw na hayop, pero paminsan-minsan bumababa sila dito sa amin para maghanap ng mabibiktima. Hindi naman ako takot sa kanila kasi sa pagkakaalam ko sa barangay namin, wala pa namang kahit sino na nabibiktima. At saka confident ako nun na kahit anong nilalang ang makita kong lumilipad, kaya ko itong takasan. Kapag umaalis ako ng bahay, may ibinibigay sa akin na barya si Lolo. Silver siya. Ang sabi, galing pa daw ito sa panahon ng mga Kastila. Malaking silver na barya. Hindi nga ito kasya sa kamay ko. May mga nakaukit na simbolo rito. Hindi ko alam kung para saan ang simbolo. Basta ang laging payo ni Lolo, ilagay ko raw ang barya sa bulsa at ibalik ko kapag nakauwi na ako. At ganoon naman nga ang ginagawa ko. Wala naman sigurong masamang sundin ko si Lolo sa mga pamahiin niya. So nagkaayaan. Fiesta raw. Sa kabilang barangay lang, malapit sa bundok. Siyempre pumunta kami. Meron kaming kakilala doon. Naging kaklase namin noong elementary. First time niya kaming alokin ng fiesta sa kanila. Akala ko konti lang ang tao. Pero ang dami pala. Ang dahilan daw kaya sila naganda, umuwi yung kamag-anak nila galing sa Maynila. Lasing na ako nung nagpasya kaming umuwi na. 4 kaming magkakasama pero iba-iba ng daan. Nung naghiwa-hiwalay na kami, napadaan ako sa madilim na bahagi ng lote na mayroong malaking puno. Doon ako nagsuka. Nagulat ako kasi bigla akong nakarinig ng pagaspas ng pakpak sa langit. Pagtingin ko, nasa harap ko na mismo yung nilalang na lumilipad-lipad. Hindi ko siya narinig. Ang pangit ng itsura niya, parang paniki. Mahaba ang tenga, malaki yung pakpak, ang laki rin ng bibig. Sobrang mabalahibo ang katawan. Kahit yung ari niya, sobrang haba, hindi pang tao. Yung paa niya, malalaking daliri na mahaba ang kuko. Ginamit niya yung paa niya para dagitin ako sa balikat. Akala ko nun katapusan ko na. Sobrang yabang ko pa naman dati na akala ko kaya kong takbuhan yung mga ganoong klaseng nilalang. Nagulat ako kasi hindi ako maiangat nung aswang. Siguro 3 beses niya akong sinubukang liparin. Pagkatapos, nang mapagtanto niya siguro na hindi niya ako madadagit, lumipad na rin ito palayo. Takot na takot ako nun. Pagka-uwi ko, nagpasalamat ako kay Lolo. Nahalata niya yata na may nangyari. Sabi niya, epektibong pangontra daw yung barya na yon para hindi ka basta-bastang maiangat ng kahit anong nilalang. Galing pa pala sa mga pari noong unang panahon yung barya na yon. Pangontra din nila sa mga aswang nung araw. Tapos naipamana na lang din sa angkan namin. Nang namatay si Lolo, sa akin niya ibinigay yung silver na barya. Nasa akin pa rin ito hanggang ngayon. Siguro hindi ko na rin ito magagamit dahil sa syudad na kami nakatira. Pero kung sakali lang, ipapamana ko rin sa anak ko itong baryang silver na ito. Sa akin lang ikinuwento ni Lolo Ramon ang karanasan niyang ito. Ako lang daw kasi ang naniniwala sa kanya. Yung iba kong pinsan, siguradong hindi maniniwala. Kilala kasi ako ni Lolo. Alam niya na mahilig ako sa mga horror stories. Noong rumaraket-raket pa lang daw si Lolo Ramon, napunta siya sa may parteng Visayas. Hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar. Kinuha siyang potmaker doon. Gumagawa sila ng paso na may iba-ibang disenyo at laki. Mabilis naman daw natutunan ni Lolo ang paggawa nito. Katunayan niyan, isa si Lolo sa mga matataas ang sahod kada linggo na payout nila. Masipag si Lolo. Wala rin kasi siyang ibang libangan doon, kaya sobrang focus siya sa trabaho. May nakilala siya doon, si Fernando. Karpintero daw ito. Nakilala niya sa isang inuman doon. Palagi raw silang nagkakasabay. Nalaman niya na malapit lang pala ang tirahan nila Fernando. Kabilang tulay lang. Simula nun,
Lagi na raw silang magkasamang uminom. Minsan may iba pang sumasali. Pero madalas daw, sila lang talagang dalawa. Umabot sa puntong hinahatid niya na minsan si Fernando sa bahay nila. Lalo kapag lasing na. Malakas daw kasi itong uminom. Hindi alam ang limit. Laging gusto lasing na siya kung uuwi. At ayaw pang magpaawat. Buti pa nga raw si Lolo. Alam niya ang limit niya kung hanggang saan lang siya. Isa sa mga napansin ni Lolo noon, kapag nakakapunta siya sa bahay nila Fernando, sobrang daming mga santo sa kanila. Malaki kasi yung mismong ari-arian nila. Malaking bahay, at sa kaliwa ng bahay, mayroong parang chapel na naglalaman ng iba't ibang santo. Ilang beses na nga raw siyang inalok na magsimba doon sa chapel. Pero laging tumatanggi si Lolo Ramon. Sa tingin niya raw kasi, hindi katoliko sila Fernando. Yung mga santo daw kasi nila, hindi kamukha ng mga santo sa simbahan. Naalaman ni Lolo na may kapatid pang bunso si Fernando. Hindi niya alam ang pangalan. Basta raw madalas na maltratuhin ng mga tao dun sa bahay yung bata. Kapag dumadalaw si Lolo Ramon, siya na lang daw ang nahihiya kapag nakikita niyang sinasaktan yung bata. Halata rin niya na may sakit ito sa pag-iisip. Kasi hindi pa nga nakakapagsalita ng maayos kahit na 7 taong gulang na. Mukhang sanay na rin ito sa pang-aabuso. Iaangat lang daw ni Fernando yung kamay niya, tumitiklop na yung bata. Fiesta. May ipinaradang santo yung maliit na chapel sa tabi ng bahay nila Fernando. Bumaha ng alak at pagkain. Siyempre invited noon si Lolo. Ang sarap daw ng mga pagkain. Isa sa nagustuhan niya yung dinuguan. Nakailang balik daw si Lolo. Noon lang daw siya nakakain ng ganung lasa. Iniisip nga raw niya na hindi baboy yung nakain niya. Ipinagbalot pa siya ni Fernando bago umuwi. Para libre na raw ang hapunan niya. Sumaglit daw muna sa trabaho si Lolo bago umuwi. Nung nasa kwarto na siya, inilagay niya sa mangkok yung dinuguan. Napansin niya, merong daliri na nandoon sa karne. Yung ibang piraso din, parang hindi raw karne ng hayop. Nagsuka na nagsuka si Lolo nun. Hindi raw siya makapaniwala. Karne ng tao yung nakain niya. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay. Ayaw pa umamin ng iba. Pero kalaunan, may napagtanungan daw si Lolo na willing magkwento. Taon-taon daw na may fiestang nangyayari kila Fernando. Imbis na karne ng baboy ang ihanda, karne raw ng tao ang inilalagay nilang pangunahing sangkap sa mga pagkain nila. Ang mas nakakadiri pa raw, ang ginagamit nilang karne ng tao ay yung mismong kapamilya nila. Umipili lang sila sa mga anak ng kaanib na gagawing alay. Hindi naman daw tumatanggi yung mga kaanib. Iniisip nila na yun ang magpapasaya sa sinasamba nilang Diyos. Walang gustong magsumbong sa otoridad. Kasi meron din daw silang mga miyembro na pulis at mga politiko. Nang malaman yun ni Lolo, bumalik na raw siya agad dito sa amin. Inisip niya kasi na baka pilitin siya ni Fernando na isali sa kulto nila doon, at kung tumanggi siya ay baka kung ano pa raw ang mangyari. Sandra po ang pangalan ko. Ako po ay nagpasyang ikwento ito dahil masugid akong listener since pandemic pa. Lagi akong nakaabang sa mga uploads ninyo. Meron kaming nabiling lupa. Discounted yung price kasi kabatch ko ng high school yung seller. Yun pala ang naging trabaho niya, ang magbenta ng mga lupa. Bagong kasal kami noon ni Jeffrey, asawa ko. Gusto niya sanang bumili kami ng house and lot. Kaso kinumbinsi ko siya na mas okay kung kami mismo ang magpapatayo ng bahay. Mas mura at syempre mas mapipili namin yung gusto naming design. Pumayag naman siya. After naming mabili yung lupa, pinatayuan agad namin. Mabilis magtrabaho yung kontraktor na nakuha namin. Nakalipat agad kami. Konti lang naman yung gamit namin. So hindi masyadong hassle yung naging paglipat namin. Ang saya namin nung unang gabi namin sa bahay na yon. Doon namin unang naramdaman na para na kaming mag-asawa talaga. Kasi dati nakikitira lang kami sa mga magulang ni Jeffrey.
Mabait naman sila sa akin, pero iba pa rin kapag may sariling bahay. Ilang linggo lang, napansin namin na mayroong multo sa lupang binili namin. Madalas, may mga yapak kaming naririnig lalo na kapag gabi. Sobrang nakakatakot. Minsan may nakatayo sa labas ng bintana. Mga gamit na naiiba ang pwesto. Ang pinaka nakakatakot siguro ay yung minsang bumaba ako para uminom ng tubig. Tapos naramdaman ko na may tumakbo sa likod ko. Paglingon ko, may babaeng tumagos doon sa pader ng bahay namin. Ipinablas naman namin ang bahay. Pero hindi talaga umalis yung multo. Hinayaan na lang namin. Hindi naman siya nananakit o anuman. At saka inisip na lang din namin na mas naunang tumira sa amin sa lupa na yun yung multo kesa sa amin na wala pang 1 year doon. Nung sumapit ang fiesta, sabi ni Jeffrey, maghanda raw kami. Ang dami naming inimbitahan. Mga kamag-anak, katrabaho, barkada, pati ilang kapitbahay na naging kaibigan na rin namin. Lahat naman dumalo. Ang daming tao. Yung anak ng isang katrabaho ko, ang sabi, may babae raw sa likod ng bahay na nakakatakot ang itsura. Nakatayo raw tapos nagsasalita. Kaso hindi nila marinig kung ano. Sinabihan ko yung bata na wag lalapit dun sa babae. Malamang na yun yung multo. At baka nagalit siya kasi ang daming tao sa lupa niya. 3:00 ng hapon. May malakas kaming tili na narinig. Lahat ng tao tinakpan yung mga tenga nila. Tapos yung malaking mesa na inilagay namin sa gitna para paglagyan ng mga pagkain, biglang tumaob. Imposibleng magawa yun ng isang tao lang. Kahit nga nung ipinasok yun sa bahay namin, 5 lalaki yung nagtulong para lang mailagay yun sa tamang pwesto. Nagtakbuhan yung mga bata. Yung iba sumisigaw pa at umiiyak. Kami ni Jeffrey, nagtinginan. Doon na natapos ang fiesta. Magiinuman pa sana yung mga katrabaho nila Jeffrey, kaso mukhang natakot na. Hindi ko naman sila masisisi. Ang naiwan na lang sa amin ay yung mga relatives namin. Ikinuwento namin sa nanay ni Jeffrey yung tungkol sa multo. Sabi niya, nagalit daw ito. Malamang ay hindi sanay yung multo sa sobrang ingay at gulo sa lupa niya. Kaya nagalit. Kinagabihan nun, nag-alay kami ng pagkain sa likod ng bahay. Nagsinti rin kami ng kandila at ipinangako na hindi na ulit kami mag-iimbita ng ganoon karaming tao sa lupa niya. At ayun, simula nun, naging normal na ulit ang lahat. Bihira na lang nagpaparamdam yung multo sa amin. Siguro nasanay na rin siya sa mga nakatira. Hindi na ulit kami nagdaos ng okasyon sa bahay. Respeto na rin dun sa multo na una nang nakatira sa lupang yon. Hello sa inyo. Ang pangalan ko ay Rafael. Rap na lang para maikli. Taga Bicol po ako. Dito na ako nakatira at lumaki buong buhay ko. After kong graduate ng college, naipasok ako ng isang kakilala sa isang BPO company. Nung ma-promote, inilipat nila ako ng branch. Sa ngayon dito na ako nakatira sa Laguna. Matagal na itong kwento ko. Hindi pa ako gumagraduate nun. Yung kuya ko sa Maynila nagtatrabaho. Accountant siya sa isang bangko. Sa katunayan niyan, si Kuya Ronnie ang nagpaaral sa akin hanggang makapagtapos ako sa kurso ko. Madalang umuwi si Kuya. 2 beses lang sa isang taon. Kapag Pasko, hindi pwedeng hindi siya umuwi. Nagtatampo sila mama at papa sa kanya. Kaya rin nagsasave siya ng leave na pwedeng magamit kapag Pasko. Umuwi din si Kuya kapag fiesta. May okasyon din daw kasi doon kaya wala silang trabaho. Isang beses nung umuwi siya, may isinama siyang 3 katrabaho. Puro lalaki. Pagdating nila sa bahay, halata ko na agad na hindi maganda ang ugali ng mga kasama ni Kuya. Sobrang aarte, lalo na sa pagkain. Akala mo mga hari na nandoon sa amin. Pinagpasensyahan na lang nila mama kasi nga bisita naman ni Kuya. Bihira lang siyang magsama ng mga katrabaho sa bahay. Isinama ni Kuya yung 3 na manood ng parada sa may sentro. Kasama din ako nun. Ang daming tao. Inis na inis yung 3 kasi ang init daw.
Tapos ang babaho ng mga nakakatabi namin. Munti ko nang sakalin yung nagsabi nun. Siyempre fiesta. Ano pa bang aasahan mo? Pagdaan ng mga majorette sa harap namin, bumulong yung isa. Akala niya ata hindi ko maririnig. Ang papangit daw. Walang-wala raw sa mga majorette dun sa kanila. Pumwesto yung tatlo sa gilid. Inintay na lang nila na matapos yung parada para makauwi na. May tumakbong bata tapos nadapa. Nahulog yung dala niyang juice sa damit ng isa sa mga katrabaho ni kuya. Nagwala ito. Hindi niya naman sinaktan ng pisikal yung bata. Pero dinuro-duro niya. Ang daming sinabing mura at panlalait. Mahal daw kasi yung damit niya. At siguradong hindi matatanggal yung mantsa ng juice. Dumating yung ama ng bata. Tinanong kung anong nangyari. Nang malaman niya, humingi ito ng dispensa. Aksidente lang naman daw. Kaso hindi pa rin tumigil yung katrabaho ni kuya. Nakita ko, may kinuha sa bulsa yung ama ng bata. Pulbos na itim. Iwinisik niya yun dun sa katrabaho ni kuya na hindi nito napansin kasi tuloy pa rin ito sa pagsasalita. Dumating si kuya para awatin yung katrabaho niya. Nung makauwi kami, dun na umepekto yung itim na pulbos na nakita ko. Nagsuka yung katrabaho ni kuya. Itim na itim yung suka. Tapos ang lagkit. Hindi rin siya makatayo. Tapos yung paningin niya raw, itim din. Wala siyang makita. Gusto sana nitong magpadala sa ospital. Pero kami na ang nagsabi na hindi ito magagamot ng doktor. Dinala namin siya sa manggagamot. Ang sabi, nakulam daw ito. Simple lang yung kulam. Pero kung hindi daw yun nagamot, baka namatay yung katrabaho ni kuya. Gumaling din naman siya sa tulong ng albularyo. May isinuka siyang itim na bato. Ang sabi ng manggagamot, baka yun daw yung pulbos na ipinaamoy sa kanya, na namuo sa katawan niya. Bago sila umalis, pinagsabihan sila ni mama. Sa susunod daw kasi, respetuhin nila ang mga lugar na pinupuntahan nila. Kung ganoon daw lagi ang magiging ugali nila, baka hindi na lang kulam ang gawin sa kanila. Humingi naman ng tawad yung tatlo. Pero hindi na ulit inimbitahan ni kuya yung tatlong yon. Mga 2 taon nang lumipas, naalaman namin kay Kuya Ronnie na natanggal daw yung tatlong yon sa trabaho. May ginawa raw magic sa pera ng bangko. Ayun, nahuli. Iniimbestigahan pa rin daw kung dapat bang makulong o hindi na. Magandang araw sa inyo. Lagi akong nakikinig sa channel nyo. At ito na siguro ang chance ko para ako naman ang makapagkwento rito. Chester ang pangalan ko. 26 years old. Nagtatrabaho sa isang radio station dito sa amin. Nangyari ito matagal na rin. Tungkol ito kay Papa at sa adiksyon niya sa paninigarilyo. Ganito kasi. Si Papa, matagal na siyang naninigarilyo. Kwento niya, high school pa siya nung matutunan niya kung paanong manigarilyo. Simula daw nun, wala nang araw na hindi siya nakakatikim ng usok ng yosi. Ang tinding araw noong araw na nagtatrabaho pa siya bilang isang sikyo. Kasi halos 2 kaharaw ang nauubos niya sa isang araw. Grabe. Nung isinilang kaming mga anak niya, medyo kumonti raw ang konsumo niya ng sigarilyo. Pero marami pa rin para sa isang normal na konsumo. Nito ngang malaki na ako, doon ko napansin na mukhang apektado na ang kalusugan ni Papa dahil sa paninigarilyo niya. Lagi siyang nanghihina, umuubo, minsan may dugo pa nga yung ubo niya na talagang nakakabahala. Siyempre, kasi baka kung ano pang mangyari sa kanya kapag nasa trabaho. Paano kung bigla siyang mag-collapse nang walang nakakaalam? Ilang beses nang nag-away si Mama at Papa dahil sa bisyo niyang yon. Pero hindi nakikinig si Papa. Sasabihin lang niya, hindi niya nauulitin. Pero after 1 week, babalik na ulit siya sa dati. Naikwento namin ito kay Lola. Sabi niya, gusto niya raw tumulong. Nung mag-fiesta kila Lola, isinama namin si Papa. Alam kasi namin na hindi yun pupunta kung walang okasyon. Kinausap ni Lola si Papa. Isinama niya ito doon sa may likod bahay. Pinaalis nila yung mga nagiinuman doon, pati yung mga naguhugas. Saglit lang daw at may gagawin silang importante.
Dahil curious ako, sumilip ako sa bintana. Alam ko kasing may gagawin si Lola kay Papa para mabawasan ang paninigarilyo niya. Nung una, nag-usap muna sila. Tapos dinasalan ni Lola si Papa. Pinahubad niya rin ito. May kahoy na hawak si Lola. Itinusok niya yung kahoy sa tiyan ni Papa. Tapos sinabihan niya ito na ngumanga. Wala pa nung una. Hanggang sa makita ko na may lumabas na usok sa bibig ni Papa. Itim na usok. Sumigaw si Lola. Wag daw isasara ni Papa ang bibig niya. Yung usok, naging parang tao sa tabi nila. Maliit na tao. Halos kasing laki ko lang nun. Tinanggal ni Lola yung kahoy sa tiyan ni Papa. Tapos yung itim na usok, kinausap niya. Wag na raw itong babalik. Sa susunod daw na pasukin ito ang katawan ni Papa, ay ikukulong niya na ito sa isang garapon. Binuksan ni Lola yung garapon na nasa paanan niya. Natakot yung usok. Agad itong kumalat pa itaas at nawala. Sabay na pumasok si Papa at Lola sa bahay. Sinabi nila kay Mama kung anong nangyari. Nakikinig ako nun. Kasi nga gusto ko ring malaman. Matagal na raw pala sa katawan ni Papa yung usok na yon. Isang klase raw yun ng engkanto na tumitira sa katawan ng isang tao. Yun daw ang dahilan kung bakit hindi magawang layuan ni Papa ang paninigarilyo. At matapos nga nun, hindi na talaga nanigarilyo si Papa. Parang nasusuka nga raw siya kapag nakakaamoy siya ng usok ng sigarilyo. Bata pa kami nito nang mangyari. Peter po ang pangalan ko. Siguro mga 10 years old ako nito. O baka mas bata pa. Basta fiesta yon. Tapos kumpleto kaming magpipinsan. Kapag fiesta, dumadalaw kami sa bahay ni Tita Arya para doon mag-celebrate. 2 days bago ang okasyon, nandoon na kami. Doon na kami nakikitulog. Sila Mama kasi, tumutulong din sila sa mga lulutuin at iba pang mga gawain sa fiesta. Nagkatay noon ng malaking inahing baboy. Yun ang first time ko na makakita ng kinakatay na baboy. Pinapaalis nga ako ni Mama kasi baka raw matrauma ako. Pero sabi ni Tito, okay lang daw yon para masanay ako sa dugo. Baka raw kasi lumaki akong takot sa dugo. Nang makatay na yung baboy, bumalik na ako sa labas para makipaglaro sa mga pinsan ko. Sa aming magpipinsan, isa ako sa pinakamatanda. Madalas ako ang nasusunod sa mga lalaruin namin. Nung luto na ang pagkain, pati yung lechon, pumasok na muna kami para kumain. Tapos balik ulit sa labas. Doon namin nakita na may batang nakaupo dun sa puno. Maganda yung suot niya. Parang kaedad ko rin siya nun eh. Babae. Mahaba ang buhok na hanggang bewang. Kinausap ko yung bata. Sabi niya nagugutom daw siya. Kung pwede raw bang makikain. Sinamahan ko siya sa loob. Binigyan ko siya ng plato at hinayaang makakuha ng pagkain sa handa. Halatang gutom na gutom yung bata. Grabe siya kumain. Ang dami niyang naubos. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung paano niya naubos lahat yun. Mas marami pa siyang kumain dun sa tito ko na mataba. Pagkatapos kumain, lumabas na kami. Isinama namin siyang maglaro. Pakilala niya, Claire daw ang kanyang pangalan. Magaling si Claire sa mga laro namin. Hindi ko siya mahabol kapag habulan yung laro. Ang talas din ng mata niya sa taguan. Nung mga 4:00 na ng hapon, tinawag ulit kami sa loob. Kumain daw kami. Nung time na yon, lasing na ang mga tito namin. Tapos yung mga tita naman, nagchichismisan sa loob ng bahay. Doon kami sa kusina kumain. Palibot kami sa mesa. Tinitignan ko si Claire. Sa aming lahat, siya lang yung walang pawis. Nagtaka ako nun. Wala naman siyang panyong ginagamit. Pati yung damit niya, hindi nadudumihan. Ang dami niya na namang nakain nun. Sabi ko nga, baka sumabog yung tiyan niya. Pero hindi daw yun mangyayari. After kumain, bumalik ulit kami sa paglalaro. Siyempre, hindi kami nauubusan ng energy nun. Nagsimula na akong magduda kay Claire.
May napansin pa akong kakaiba sa kanya. Wala siyang anino. Hindi mo mapapansin kapag tanghali kasi maliit lang ang anino mo. Pero kapag hapon na, dapat malaki na yung anino mo sa lupa. Pero si Claire, wala. Yung mata niya rin, pabago-bago ng kulay. Minsan itim, blue, minsan green. Tinanong niya ako kung bakit ko raw siya tinitignan. Sabi ko lang wala. Nung medyo padilim na, nagpaalam na si Claire sa amin. Uuwi na raw siya. Nagpa siya ako noon na samahan si Claire. Habang naglalakad kami, tinatanong ko siya kung saan siya nakatira. Basta makikita ko na lang daw. Sumunod lang daw ako. Imbis na sa highway, lumiko kami. Tapos bumaba doon sa papuntang ilog. Doon kami naglakad. Medyo kinakabahan na nga ako noon. Padilim na rin kasi. Palingon-lingon ako sa paligid. Sabi ni Claire sa akin, wag daw akong matakot. Hindi niya ako sasaktan. Merong malaking puno doon sa may malapit sa ilog. Humarap siya doon. Tapos sabi niya sa akin, natuwa raw siya na makilala kami. Tapos tumagos siya doon sa puno. Muntik na akong himatayin noon sa gulat. Basta narinig ko na lang ulit yung boses niya. Sa susunod daw ay magpapakita ulit siya sa akin at maglalaro kami. Hanggang makauwi ako, yun pa rin ang iniisip ko. Hindi ako sigurado kung tama ba yung nakita ko. Sabi ko sa sarili ko, baka nababaliw na ako. Nung high school na ako, naalaman ko na mayroon daw pala talagang mga engkanto doon sa may ilog. Sabi nung iba, may nakita raw silang batang babae doon na paiba-iba ang kulay ng mata. Si Claire yun, alam ko. Nangako siya na dadalaw siya ulit, pero hindi pa siya nagpapakita. Minsan pumupunta ako doon sa puno na nasa gilid ng ilog. Inaasahan kong biglang lalabas si Claire, tapos makikipaglaro siya ulit sa akin. Pero hindi nangyari. Sa pagkakaalam ko, nandoon pa rin yung puno na yon. At sigurado, doon pa rin nakatira si Claire. Hello sa inyo. Ako nga pala si Baby. Natagpuan ko ang channel ninyo dahil sa isa kong kaibigan na laging nakikinig dito. Siya rin ang nagsabi na ipasa ko raw itong karanasan ko dito. Noong college kami, marami akong naging kaibigan na nakatira sa malayong lugar. State University kasi yon. Ito yata yung may pinakamurang tuition sa lugar namin. Kaya marami sa mga estudyante ay dumadayo pa galing sa malalayong lugar para doon mag-aral. Education yung course ko noon. Secondary, major ko is English. Kapag walang pasok sa subject, isa sa mga naging tambayan namin ay yung boarding house na tinutuluyan nila Rachel. Galing pang malayo si Rachel. Alam ko sa kabilang dagat pa yung bahay nila. Bilib nga ako sa kanya kasi kahit ang layo niya sa paaralan, nagpupursige pa rin siya para lang makatapos. Ngayon, inalok niya kami. Malapit na raw kasi ang fiesta sa barangay nila. Naging kaugalian na maghanda ng kahit ano lang. Magkakatay daw ng kambing yung tatay niya. Walang pasok nung mismong araw na yon, kaya pumunta na rin kami. Siyempre tumawid muna kami sa dagat. Mga 30 minutes lang naman yung biyahe. Pagdating doon, sinalubong kami ng mga kapatid ni Rachel. Nagulat kami. 10 pala silang magkakapatid. Gawa sa kawayan yung buong bahay nila. Pero ang linis. Akala ko nga may ibang bisita pa. Kami lang pala. Kalderetang kambing yung handa. Tapos gulay na laing. At sinabawang hipon. Sabi nung tatay ni Rachel, kailangan daw naming sumama sa prosesyon. Hindi raw fiesta kung hindi kami makakasama sa parada ng mga santo. 7 na nagsimula yung prosesyon. Nung una, nilibot lang namin yung buong barangay. Maliit lang naman ito. Halatang halos lahat ng tao doon pangingisda ang ikinabubuhay. Kasi lahat may bangka sa gilid ng bahay. Akala namin tapos na. Naglakad yung nangunguna sa parada dun sa may dagat. Sumakay sa bangka. Nakisakay din kami syempre. Ililibot din pala sa gitna ng laot yung parada. Inihiling daw kasi ng mga residente doon
ang masaganang huli at ang pag-iwas ng malalakas na bagyo sa lugar nila. Kalagitnaan ng parada sa dagat, may nakita ako sa malayo. Merong tao na nakatayo doon sa gitna ng dagat. Madilim kasi kaya hindi ko makita. Pero alam ko na tao yun. Yung suot niya, parang tipikal na kasuotan ng mga mangingisda. Tinapik ako ni Rachel. Huwag ko raw tingnan. Kasama rin pala sa ipinagdarasal nila ang mga kasama nilang mangingisda na nalunod sa dagat. Nagpapakita raw ang mga kaluluwa ng mga ito kapag piyesta sa kanilang barangay. Iniiwas ko ang tingin ko syempre. Kaso nung pabalik na kami, hindi ako nakatiis. Lumingon ako. Ang dami nila. Nakatayo sila sa dagat. Kung bibilangin ko, siguro lagpas 50 yung kaluluwag nakatayo doon. Mukha rin silang nagdadasal sa santo. Meron pang mga bata, tapos mga babae na kasama. Tinapik ulit ako ni Rachel. Makulit daw ako. Huwag ko na raw tignan kasi matatakot lang ako. Doon kami natulog sa kanila. Pero hindi ako nakatulog. Ganun kasi talaga ako. Nahihirapan akong makatulog kapag nasa ibang bahay ako. At saka iniisip ko rin kasi yung mga kaluluwang nakita ko sa gitna ng dagat. Kinabukasan, hinatid kami ng papa ni Rachel. Sa susunod daw punta ulit kami. Kaso sa pagkakatanda ko, tumigil na nun sa pag-aaral si Rachel. Huli kong balita sa kanya, ikinasal na raw ito at lumipat na ng tirahan. Marco ang pangalan ko. Ito ang experience ko nang minsang maimbitahan ako sa isang fiestahan. Yung boss namin sa trabaho, bigla na lang nagsabi sa buong office na invited daw kami sa fiesta sa kanila. Palakpakan kaming lahat kasi first time yun na nag-imbita si boss. Total daw, sobrang sipag namin sa kanya-kanya naming trabaho. Kaya magpapainom siya sa fiesta. Nung mismong araw, nagkasundo na magkikita-kita muna sa office bago dumiretso sa bahay nila boss. Pagdating doon, ang daming tao. Parang may kasal. Nagulat nga kami kasi merong artista na invited. Sumaglit lang doon. Kakilala pala ng kapatid ni boss yung artista. Siyempre nakapagpa-picture muna kami bago ito umalis. Ang daming handa. Tapos kumakain pa lang kami. Naglabas na agad ng alak si boss. Mamahalin. Palakpakan ulit kami. Nakilala namin doon yung asawa ni boss at yung 4 niyang anak. Inuman na. Meron pang pabidyoke. Tapos may pa-games pa sa mga bata yung kapatid ni boss. Nung medyo lasing na ako, nagpaalam ako saglit. Sabi ko magsisigarilyo lang ako sa labas. Bawal kasi sa loob kasi maraming bata. Ubos na rin yung baon ko sa kaha. Nilapitan ako ni boss. Sabi niya, wag daw akong dadaan dun sa may bangin. Tumangu-tangu lang ako. Nang makabili ako ng sigarilyo, naisip ko, bakit kaya bawal pumunta dun sa may bangin? Sabi ko sa sarili ko, sisilip lang ako saglit. Medyo matapang ako nun kasi nga nakainom eh. Sobrang dilim dun sa parting yon ng kalsada. Tapos may warning sign yung bangin. Papanghanib. Bumaba ako sa motor ko. Naglakad-lakad sa may railings na nakaharang sa bangin. Malalim nga yung bangin. Kung may mahuhulog man doon, siguradong hindi sila makakaligtas. Paalis na ako nang may marinig ako na may sumipol. Paglingon ko sa ibaba, merong tao doon. Sumisigaw siya ng tulong daw. Tapos meron ulit lumitaw na isa pa. Tapos isa pa. Hanggang sa meron ng 5 tao na sumisigaw ng tulong sa ibaba. Kinuha ko yung flashlight ko at inilawan yung pinakamalapit sa akin. Wala siyang mata. Duguan din yung itsura niya. Isa-isa kong inilawan yung mga nandun. Lahat sila, alam ko patay na. Multo, mga kaluluwa na lang sila. Sumakay na ako sa motor at bumalik na sa bahay nila boss. Nakita niya ako na sobrang putla ko. Inakbayan niya ako. Tapos nag-usap kami sa gilid ng bahay niya.
Tinanong niya kung pumunta daw ba ako sa may bangin. Sabi ko, oo. Na-curious kasi kakaw ako kung anong meron. Tinanong niya kung nakita ko raw ba yung mga multo. Tumangutango ako. Kwento ni boss, nung kabataan niya raw, yung bangin na yon, wala pang railings. Madulas din yung daan. At saka walang mga warning signs. Fiesta raw nang may bumisita sa lugar na isang bus na galing sa ibang lugar. Nung matapos na yung fiesta, lasing daw yung driver. Pagdaan nila dun sa bangin, hindi na nakontrol ng driver yung manubela. Nagdire-diretso daw yung sasakyan nila sa bangin na yon. Halos kalahati daw nung sakay ay namatay lahat doon mismo sa bangin na yon. Simula daw noon kapag fiesta, ay nagpapakita yung kaluluwa ng mga pasahero ng bus. Pati yung mismong driver na namatay. Nagsorry ako kay boss dahil hindi ako nakinig sa kanya. Sabi niya, hindi naman daw nananakit yung mga multo doon. Nakakatakot lang syempre. Nung sunod na fiesta, nag-imbita ulit si boss. Sumama ako pero hindi na ako lumabas pa ng bahay nila.